Magandang araw po. Welcome sa Wala Kayo sa Lola Ko. A podcast by Your Lola. Lolas. Ayan, ako po si Lola Rosie. At ako po yung pinakabatang lola dito. Pinakamagandang lola. From ICC po. Okay, ako naman po si Lola Annie from Santa Clara de Montefalco Parish. Ako naman po si Lola Julie ng Immaculate Conception, Paris. Ako naman po si Lola Offie from Immaculate Conception Parish. Ayan. So, napaka-interesting po ng pag-uusapan natin ngayon, Yes, ano? oo. So, purity at saka modesty, diba? Yes. So, parang pag binalikan natin yon, ako nung panahon ko, pag sinabing purity, nako, yung pananamit mo, yung pagsasalita mo, no, yung modesty. So, talagang yun ang ating binabantayan at tinitignan sa isang tao, no, Lola Annie? Yes, oo, tama. Kasi nga nung panahon natin, aware tayo kung ano yung dapat nating isuot. Kung halimbawa, pupunta tayo ng simbahan, dapat hindi ka naka-sleeveless, naka-ano, di ba? Pero ngayon, sa amin dyan sa parish, kung nga ako'y server ng greeters and collectors, lagi kaming merong show. Naghahabol kami talaga ng mga nakagan. So, yun. Hindi akma yung ibang pananamit kabataan ngayon sa dapat na pupuntahang okasyon. Ano, di ba, Lola Julie? No? Oo. Iba na ngayon eh. Hindi katulad noon na maikli lang ang damit mo, papagalitan ka na. Ayaw na mga nanay mo na Oo. maiksi ang damit mo, lalo na pag magsisimba ka. Kailangan talaga. Naranasan mo ba? Pinagalitan ka ng lola mo? Hindi naman lola ko, kundi nanay. Nanay, oo. Ayaw niya nang maiksi kasi nga Sisimba ka? Oo, sisimba ka. O kaya aalis ka. Ano ba yung itsura mo? Ba't ganyan ang lakad mo? Bakit ganyan ang suot mo? Tsaka kapag sisimba ka lang bestida. Oo, yan. Hindi, ayaw nila. Oo. No, Gusto ang nun talaga pantalon. nakabisida. Kasi Hindi pinapatahi pwede yung mga pantalon. damit natin nun, Yes, di ba? Georgette, mga tela nun. Ano, Georgette? To, Lola Opie, no? Ako naman, napapaisip nga ako ngayon, meron pa bang ganun ngayon? Napapaisip ako sa generation ngayon, di ba, Generation Z. Meron pa bang purity and modesty na masasabi? Pero, kagaya nga ng sabi ni Lola Rosie na kasi nagtuturo siya, nag-interview siya sa mga bata, ang mga sagot ng mga bata, aware pa naman sila about purity and modesty. Pero sa nakikita ng mata natin, parang wala na. Paliwas. Ayan. Wala na. Kasi iba po, hindi, sabi nga nila, huwag natin silang i-judge, no? Diba? Kasi iba yung pagkakaintindi nila. Hindi sa kilos at hindi yung sa panglabas na anyo. Pag sinabing purity sa kanila, nasa isip nila at saka nasa puso nila. As long as walang mali siya, para sa kanila, purity ito. Yeah. Kahit na yung, di ba, yung magkakaibigan, kahit na magkahawak yung kamay nila, magkaganyan, Kakbay. walang label, hindi sila mag-on. Hindi sila mag-on. Walang Pero, relasyon. ayan, tayo Kaya, noon. Hello, yun, naalala ko yung boyfriend ko. Pag-aakbayan, ay, baba mo yan, may mga estudyante. Parang gano'n, ano. So, parang noon, yung panahon noon, kasi hindi tayo sanay ng gano'n. Kasi bakit? Para sa atin, yung purity, hindi yung paghawak-hawak kung saan-saan na mga bahagi ng katawan. Di ba? Bakit? Kasi mahalaga yung katawan. Yes. Di ba? So, mamaya, masasabi natin. Kaya nga, kumbaga, parang nung nag-interview ako, sabi ko, mahalaga pa rin naman sa kanila ang purity. Pero hindi naman daw ito nakikita kung paano yung kanilang pagdadamit at saka kanilang pagsasalita. Pero sabi ko nga, yung mga lola kasi 'di ba tayo, nagtuturo tayo sa kanila na ang pagsasalita natin ay talaga namang ginagamitan natin ng isang magandang mga salita, hindi yung parang mga salita nakakabastos, 'di ba? Kunyari, yung mga magulang ngayon, papaano na ngayon sinasagot ng mga kabataan. 'Di ba, no, Lola Opie? Opo. Yung pag may sinabi nga ako, sasabihin, Mami, ang OA mo. Di ba yung May mga ganun word? na yung mga sagot ng mga kabataan ngayon. Oo, no, ang OA mo, Lola. Parang sinabi ko lang ganito eh. Anong mali doon? Anong Ganyan, mali di ba, doon? no? Ganun. Sinasabi nila ay nako, panahon niya yun, noon yan, ngayon hindi na. Di ba madalas ganun sinasabi nila, nung panahon ninyo. Oo, Iba pero... na yung panahon namin. Oo, Ganun pero sila. talagang ganun ba yun, Lola Annie? Kasi nga nung panahon natin, di ba, kakaiba naman talaga noon at saka ngayon. Minsan nga yung apo ko,
Tama din, sinasabi mo, iba yung panahon. Pero sabi ko nga, Apo, ang panahon pareho lang. Ang magkaiba lang yung year. Sabi ko nga ganun. Kasi, sabi niya, Mama, bakit ganun? Lagi mo na lang i-compare na panahon no, panahon ngayon. Sabi, magkaiba yun. Hindi, para sa akin, magkapareho. So, doon pa lang, magkakaiba na yung isipan namin, di ba? Yung generation natin, tsaka yung ngayong mga bata. So, yun. Dahil alam mo, kung tutuusin, pag sinabi kasi yung purity, bakit natin tinitignan sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pananamit, at sa kanyang pagsalita? Oo. Number one, ito para maligtas tayo dun eh. Yes. Unang-una, tignan mo, naalala ko yung isang nagsalita sa akin na sabi niya, maayos yung kanyang pagdamit kasi ayaw niyang nakikita yung kanyang itsura, yung dibdib niya. Bakit? Kasi nga, ito ay nagiging dahilan na kung saan meron naiisip. Siyempre, yung mga tao, may feelings yan eh. Kasi alam niyo, may story dun merong isang story po ako nabasa. Alam niyo si Maria Goretti. Isang santa na ito Maria Yes. Goretti. Meron siya, si Alessandro kasi, ang ginawa, rapin siya. Bakit? Alam mo ba nangyari doon? Yung room kasi, nung nakita, yung room nitong si Alessandro, puro ang nakalagay na babae, mga naka-bold. So, tinitignan yung mga babaeng yon. Nagkaroon siya ng isip na madumi. So, yun ang naging dahilan na kahit si Maria Goretti ay hindi naman siya nagdadamit ng kung ano. Pero, anong ginawa niya? Naisip niyang rapin siya. Bakit? Dahil dun sa kanyang mga nakikita. So, yun din yung pinapaintindi natin dun sa ating mga apo, di ba? Na Yes. mga apo, even na uso naman talaga ngayon. Pero kailangan, ibig sabihin, yung mga dapat naman na hindi ipakita na magbubunsod para itong mga taong ito ay magkaroon ng maruming isip, Yes. di ba? Ay hindi natin gagawin, no? Halimbawa ay, ngayon nakikita ko nga parang may nakabra. Nakabra. Ganun ba? Yes. Oh, di ba nakasando. Tayo makasando natin parang ito panlabas na ngayon, ano? Mga crop top, labas yung Crop top. pusod. Oo, ano? Pwede na Tapos- silang mamasyal ng nakabra lang. Oo. So, So parang naka-90s na Oo, pumunta ng pero ano. pero alam natin na yun ang Department store. pinapaunawa natin sa kanila, napakahalaga ng katawan na ito na ibinigay sa atin ng Diyos. 'Di ba ano? Yan. So kaya nga parang yung sa mga apo natin, sa mga anak natin, no, parang sinasabi natin na anak, ito yung kumbaga pag sinabing kalinisan ng isip at saka ng puso, ibig sabihin kasama yung the way you dress, kasama yung The way paano you ka talk. magsalita, 'di ba? Kasi marami na ding usong mga salita ngayon, 'di ba? Gusto ko rin naman yung Lodi. Gusto ko rin naman yung parang ganon. Oh, 'di ba? Oo, Mga abbreviation, Islam di ba? slang. Minsan di natin mag-gets yun eh. Di ba? Nag-guess. Minsan nga nag-google pa ako, ano ba yun? Nasa Google naman. Oo Lolaan. naman, oo. Oo. Di ba? Iba na ngayon eh. Pag nagtanong ka nga, ano yon? Sasabihin sa'yo, i-google mo. Oo, di ba? Gano'n na lang eh. Ayan. Mag-google ka, Lola. Pero alam mo, it's time din naman na, dahil syempre tayo yung mga lola, tayo yung part natin yung nagtuturo tayo, 'di ba? Part natin yan, yung mga magulang at saka yung mga lola, nagtuturo tayo dahil napakahalaga na itong purity na ito ay maisaboy, wala, sabi nga ni Lola Ani, no, wala sa panahon eh. Kasi bakit? Kasi una, para magkaroon tayo ng kaligtasan, hindi mag-isip yung isang taon, naglalakad kang ganyan, maayos yung damit mo, 'di ba? Sabi nga nung isang kabataan kasi, hindi naman po yun nasusukat dun sa damit eh. Kung talagang hindi po siya man-rape, di siya man-rape. Sabi ko, hindi iyon. Kundi, magkakaroon sila ng isip Idea. na magawa nila ito dahil dun sa kanilang naramdaman, dun sa iyong Kasi tatakbo na yung pananamit. isip niya eh, di ba? Pag ano. Ayan. So kaya parang kahit na uso ngayon yung mga damit na ito, parang ang ginagawa natin ay tinuturuan natin silang magdamit tayo ng maayos, 'di ba, no? At yung kailangan yung katawan ay iniingatan. Bakit? Dahil sabi doon sa Biblia, sorry sinali yung Biblia, pero talagang yun ang turo sa atin eh. Na parang, di ba, nung tayo, kaya tayo tinuturuan magdamit ka ng maayos kasi ikaw ay templo ng Espiritu Santo. Yung body mo, napakahalaga. Kumbaga, parang imagine mo yung body mo na nilikha ng Diyos iyan. Sabi kong ganun. Kaya yung isang kabataan niya sabi sa akin, bakit nga po noon nilikha ng Diyos ang tao nakahubad? Yes, pero nung pinaalis sila sa paraiso, anong ginawa ni God? Binigyan ng damit. Binigyan sila ng damit. Iginawa sila ng damit. Bakit? Kailangan sila ay maayos, 'di ba? Presentable. Kahit alam niyo yung pagsasalita, yung modesty, 'di ba, no?
Alam niyo yung dila ni San Antonio. San Antonio de Antonio, Padua, no, 'di ba? Hindi na bulok 'yan. Why? Dahil siya ang ginamit niya ang kanyang dila sa pagsasalita ng maayos, no? So kaya ibig sabihin the way papaano tayo magsalita, papaano tayo manamit, na doon nakikita na igagalang tayo. Ano yung sabi mo, Lola Ani? Ano ba yun? Ay, yung sabi mo na, yung sabi mo kanina, yung taon, yung paggalang, yung respeto ay, Oo, ang respeto naman talaga. Minsan makikita mo sa panglabas din, di ba? Kasi kung halimbawa, ang shirt mo hanggang dito, ang damit mo hanggang dito, tapos labas pa, parang ang hirap kumuha ng respeto, di ba? So, dapat talaga, igagalang mo yung katawan mo. So, pwede yung sigurong ganong outfit kung magsiswimming ka, pero kung halimbawa, pupunta ka ng Sa labas simbahan, ka. ng mall, medyo ayos naman yung katawan mo. yan. So sabi nga ni Lola Ani yun, yung respeto, kasi ine-earn kasi ito. Ine-earn So ibig yun. sabihin, pinapakita natin na karespe-respeto tayo kahit sa ating pagsasalita, kahit sa ating Pananamit. pagdadamit. Pananamit. Oo. So kung ang mga kabataan natin ngayon at tayong mismo ay gusto natin irespeto tayo, maiisa po at nakikita na sa buhay natin yung kalinisan ng isip at yung kalinisan ng ating puso, 'di ba, no? Meron niyang sinasabi na kung kabastos-bastos ka naman, mababastos ka talaga. Kung karespeto ka naman, irirespeto ka Irerespeto ka. talaga. Ayan, Diba? di ba? So, napakaganda ng ating topic, ano? Pero kaya lang, syempre, dadating din ang panahon na tayo ay natatapos, o, di ba, no? Natapos. Kaya, maraming salamat po sa mga nanood ngayong araw na ito. At Yes. syempre, aanyayahan namin kayo sa mga susunod pang episode ng Wala Wala Kayo Kayo sa sa Lola Lola Ko. Ko. Bye-bye po! Bye-bye!